Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na ginamit si BP Sara. Grabe halos subaran pati kaluluwa. Nako, Senator Marcoleta binira si Risa Hontiveros. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan at bigyan ng reaksyon ang video ito, unahin po muna nating pasadahan ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si Claire Castro. Itong palasyo mga kababayan, nako, paulit-ulit na source ng fake news ang Vice Presidente. Ayon po yan kay Franz Castro. Binira si Vice President Sara Duterte. Nako yan mga kababayan, mukhang binabaliktad ni Castro Hindi kaya ikaw? Nagtatanong lang, hindi kaya ikaw Castro ang fake news? Ilang beses na at ilang ulit na nating napatunayan na si Claire Castro mga kababayan na ito ang kapal nga talaga ng mukha no? Hindi man lang nahihiya. Kapag siya ang nakakagawa ng mga fake news, dead malang si Castro. Pero pag Vice Presidente ang subject, nako, buhay na buhay ang dugo ni Castro mga kababayan. Eto pa mga kababayan, no? Nako po talaga. Sabi po dito, Palace tells Sara Duterte's camp, COA notice of disallowance has presumption of fund misuse. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pagkakaroon ng notice of disallowance ay hindi lamang basta-basta kulang sa dokumento. Ito'y nagsasabi niya na maaaring mayroong mga irregular, excessive at questionable spending sa pondo ng isang opisina. Yan nga tama ka naman Castro, no? Kasi attorney ka tama ka. Ang problema lang sa history ng Pilipinas, sa history ng Philippine government, si Vice President Sara lang ba ang mayroong notice of disallowance? Pakisagot naman po. Kasi kung hindi lang po si Vice President Sara Duterte ang may disallowance, may notice of disallowance, bakit hindi nyo rin iniimbestigahan yung mga ibang ahensya ng ating gobyerno na mayroon din pong notice of disallowance? Okay? Pakisagot naman po. Kasi halos subaran nyo na ng kaluluwa. Itong si Vice President Sara Duterte, pero yung ibang mga opisina, no, mas matindi pa nga siguro ang mga notice of disallowance. Hindi nyo nga nababanggit. Why is it? Tapos pag sinabing hindi political yan, pinupolitika lang yan. No, hindi, sasabihin nyo naman, hindi ito pinupolitika. Kung hindi yan pinupolitika, it is not politically motivated, mga kabayan, sige nga, ipakita nyo nga sa taong bayan. Yung ibang mga opisina, yung ibang departamento na mayroon din pong notice of disallowance. At ito base po sa ating mga napanood, sabi po nila ang notice of disallowance ay hindi po yan hindi po yan katapusan ng mundo. Okay? Appealable po yan hanggang sa makorek. Okay? Yung mga dokumentong iyan, no? Hanggang sa maitama or maipasa nila yung tamang dokumento na gustong makita ng COA. Diba? Hindi po yan hindi pa kung final and executory, di ba? Appealable pa po. Base po sa ating mga napapanood na mga political analyst at mga totoong abogado. No, totoo yung mga totoong abogado. Kasi parang si Claire Castro, parang hindi naman totoong abogado ito mga kabayan. No? But anyway, lawyer po yan, attorney po yan si Castro. What I'm trying to point out, yung kanyang pananalita, di ba? Yung kanyang mindset. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? At eto,
Sabi po dito, eto ginajustify po nila ng palasyo yung confidential fund ni President Bongbong Marcos Jr. na 4.5 billion. Sabi po dito, nothing wrong with Marcos 4.5 billion confidential intelligence fund if spent properly. Ayon po sa palasyo. Ang tanong nga dito, ito napakalaking tanong yan. No? Paano nga namin malalaman kung ginastos nga ng tama, no? Yung confidential and intelligence fund ng Pangulo, wala naman nag-u-audit. Diba? Hindi naman iniimbestigahan. Oh. Kaya nga nasabi ko, grabe kayo. Halos kay Vice President Sara Duterte, hubaran nyo na lahat-lahat. Pati kaluluwa, tinanggal na siguro ninyo. Para makita nyo lang yung kaloob-looban ng confidential fund. Diba? Pero dito, paano na? Kayo, ginajustify ninyo. Hanggang salita lang. Diba? Hanggang salita lang yung justification ninyo. Dito po sa sinasabi nyong spend properly yung 4.5 billion confidential intelligence fund. Samantalang kay Vice President Sara Duterte, may dokumento, may ebidensya na talagang ginamit ng tama. Sinong nagsasabi? Ang auditor ng bayan. COA, Commission on Audit mga kababayan, sila po ang nagsabi na wala namang ganon. Diba? Pero ini-insist ni Castro. Ang tanungan natin dito, paano manalaman ng taong bayan na ginamit nga ng tama ang Confidential Intelligence Fund ni President Bongbong Marcos Jr. kung hindi naman namin nakikita? Huwag niyong lokohin ng taong bayan. Diba? Madali lang ang magsalita na ginamit ng tama. Ang problema, paano niyo yan mapapatunayan? Paano niyo mapapakita sa taong bayan na eto na. Eto yun, no? Mga ginagawa niyong ob-ob ang taong bayan. Wag naman. Pera po ng tao. Yung 4.5 billion, pera po yan ng taong bayan, no? Pera po yan ng taong bayan. Kung inutang man yan, taong bayan pa rin po ang magbabayad yan. Kaya, please, ano pa at nagkaroon po tayo ng transparency and accountability bilang isang opisyal ng gobyerno. Diba? Nakakagigil kasi kaya pag vice president ang pinag-uusapan, halos kalkalin lahat, makita lang ang kaloob-looban. Pero dito, salita lang, okay na sa kanila. Kahit wala namang ebidensya. Ay nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, buti naman at nahiya na ang Secretary ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ito po, sabi niya po dito, I leave it up naman all these things to the discretion of the President Marcos, no? Bahala na ang presidente. Ipinaubayan around the Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Manny Bunuan kay President Bongbong Marcos ang gagawing hakbang sa mga panawagang mag-leave muna sa trabaho ang kalihim. Huwag nang mag-leave. Ito ay para mabigyan daan sa investigasyon sa umano'y mga maanumalyang flood control projects. Naku, huwag nang mag-leave. Sayang. Ba? Sayang naman po yung sasahurin nyo. Huwag na kayong mag-leave. Tinablan rin ng hiya ang walang hiya. Diba? Ang tanong dito, si President Marcos na lang ang pipirma dyan. Diba? Sabi ni President, sabi po ng palasyo, malaki ang tiwala ng palasyo dito po kaya Secretary Bunuan ng DPWH kaya mananatili po siya. Di ba? Ay, nako. Anyway, ang importante dito mga kababayan ay medyo tinatablan na po sila ng kaunting hiya. Pero hindi po hiya ang kailangan ng taong bayan, kundi accountability. No? For example, kung mayroong anomalya dyan at sangkot kayo, syempre, sino ang hindi maging sangkot dyan? Sa inyo, di ba? Ikaw po ang namamahala dyan Anyway, ito pa mga kaubayan, pasadahan din po natin itong si Torre.
Sabi naman po ni Torre dito mga kabayan, nako, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik pangit. Nako po, judgmental ka. Nako, yung iniimbestigahan nga ngayon diyan sa Senado, napakagandang babae niyan, di ba? Oh. Pero sabi niya, baka amoy lang daw ng vape yun. Anyway, sabi po dito, binalaan ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang publiko laban sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Sinabi yan ng general kasunod na ang mas pinaigting na kampanya kontra. Mayroon pala silang ganito. Dahil sa pagkalat ng isang uri ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Babalaan ni Torre, walang magandang na idudulot ang illegal na droga sa paggamit nito. Okay. So sabi niya, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik pangit. Sinungaling ka, Torre. Kung ganun, anong ikaw? So ikaw gumagamit ka kasi pangit ka rin naman. Diba? Wag ganun. Ano naman yan discrimination na ang ginagawa ni Torre dito mga kabayan. Kung nagpapatawa siya dito, well anyway, hindi po siya nakakatawa. Baka gusto niyang maging si Vice ganda na rin. Nagpapatawa. Torre? Gusto mo bang maging Vice ganda ka na? Kasi kung nagpapatawa ka lang dito, ay hindi po nakakatawa ang iyong sinasabi. Sapagkat, marahil tayong lahat, ay hindi matutuwa dito sa sinasabing puro lang magaganda at gwapo ay hindi mga adik sila. Pero ano itong mga artistang ito? Mga magagandang pagmumukha. Diba? Pero lulong naman. Yan lang. Torre, kaya maling-mali itong si Torre. Siguro ko nagpapatawa lang itong si Torre mga kabayan. Well anyway, eto mga karibin natin, pasadahan po natin Senator Rodante Marcoleta patungkol po sa PhilHealth. Eto pakinggan po natin to. Pera ng PhilHealth. Ayon sa batas, ang gagawin ng PhilHealth, dapat i-invest niya yon para lalong kumita yon. Pero hindi dapat galawin yon. Halimbawa, kung wala namang pagkakataon na ma-invest yun, pinakamagandang gawin, itaas nila yung coverage. Halimbawa, kung 35% ang coverage ng bawat isang member, gawin niyang 70% para sa ganon, yung pocket expense niya ay mawala ng tuluyan o kaya mabawasan. Ang ginawa nila ng pag-aalis nga doon sa 74 billion, sa aking palagay, at ito rin ang obserbasyon ng maraming sektor, arbitrary yon. Sapagkat ang nakompromise dito, yung kalusugan ng ating mga mamamayan. Palagay mo na lamang na meron tayong 115 million Pilipinos ngayon at hayaan mo na lang ng 10,000 pesos, kunwari yung expense na magagasta ng bawat magkakasakit. Doon lang mahigit ng 1 trillion na ang gagastahin mo. Dapat sana ganun ang budget na maiukol sa PhilHealth. Talagang marami na ang pera ng... So yan mga kabayan, Imbis kasi na i-invest ng PhilHealth ang pondo para palaguin ito, binulsa lang ng mga buhaya. Yan po ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta ayon po dito sa caption ng video ito. Nako. Paano na lang si Risa Hontiveros? Si Risa Hontiveros nga pinamigay lang ginawang mga birthday gift, Ano pa yun? Kung ano-ano pang mga regalo. Okay? Incentive yun, mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Senator Rodante Marcoleta. Tinapos si Risa Hontiveros. Eto. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sa hindi na mabilang na pabida-bida mo sa mataas na kapulungan ng Senado, hanggang ngayon ay sablay pa din ang sarili mong argumento at tila sadyang nag-isa ka sa sarili mong mantika. Kung wala kang alam, manahimik ka na lamang. Sadyang totoo talaga ang katagang hindi mo mapapaamin ang mga taong sinungaling. Kasi kahit harap-harapan mong komprontahin, nagsisinungaling pa din. Ito ang belta at sigaw ng marami sa ating mga kababayan kay PhilHealth Queen Risa Hontiveros. Matapos mismo ang Korte Suprema na ang siyang kumalampas at sumampal ng katotohanan sa kanya dahil sa paglilinaw mismo ng mataas na hukuman
na mali ang pahayag ni Hontiveros sa unanimous nga desisyon nila sa kasong legal obstetrics versus Comelec. Ang kasong ginamit ni PhilHealth Queen Risa Hontiveros sa kalagitnaan ng mainit na sagutan at debate nila ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tungkol sa walang katapusang impeachment laban sa pangalawang Pangulo Sara Duterte Carpio. Kaya naman taong bayan, hindi mapigilang singilin muli ang senadora tungkol sa kababalaghan na nangyayari umano noon na kinasasangkutan nito sa PhilHealth. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Uy, sa Risa Hontiveros mga kabayan, nandun pala yun sa concert ni nandun ba? Or si Bam Aquino lang? I think nandun rin po si Risa Hontiveros ha. Si Grace po, o yun, no, sa concert po ni Vice Ganda na kung saan binastos nga ang ating dating Pangulo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa naging opisyal na pahayag ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Camille Teng, tahasang sinabi nila na hindi totoo ang pahayag ni Risa Hontiveros na unanimous ang kanilang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus Comelec noong taong 2009. Hindi rin raw tama ang naging katwiran ni Risa Hontiveros matapos ang pahayag nito na naging unanimous ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema dahil sa motion for reconsideration na inihain sa kaso noong 2009. Kaya't kung gagamitin raw ito sa legal na basihan para itugma o ikumpara ang naging desisyon noon ng Korte Suprema sa ngayong desisyon na ibasura ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte, ay isa raw itong napakalaking sablay dahil para raw mismo sa kataas-taasang hukuman, magkaiba ang naging desisyon ng Legal Cities of the Philippines versus Comelec at sa pagbasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Mr. President, maraming nauubos na pera ng PhilHealth na pupunta lang sa bulsa ng mga individual at ginagamit sa marangya na party nila. Sa daming issue na lumalabas dyan sa PhilHealth, pati nga kasamahan nyo sa Senado, involved sa pagkawala ng pondo. So panahon na siguro para imbestigahan ang mga involved, Mr. President. So yan mga kababayan, dahil nga po dito sa ginagawang investigasyon, no? Or I mean, dito sa PhilHealth, nako, palaging na mention itong pangalan ni Risa Hontiveros, no? Kailan kaya mananagot si Risa Hontiveros dito sa PhilHealth? I think kasi meron pa itong immunity, di ba? Malay natin sa mga susunod na panahon pag hindi na po senador itong si Risa Hontiveros, kaya pala laging takbo ng takbo ito senador para at least meron silang mga immunity. Ginagawa po nilang ang opisina po ng Senado, Kongreso ay ang House of Representatives, no? Kapag sila po may mga kaso, hindi sila pwedeng kasuhan agad-agad kasi mayroon pa silang mga congressional immunity ba yun? Paano pag hindi na kayo? Si Castro hindi na pala I mean si Franz Castro pasensya na kayo kung nababanggit natin kasi yun child abuser. Sana naman po tuluyan na. Di ba? Kasi para mabawasan naman po ang mga politiko dito po sa ating bansa. Isunod na nila sa Risa Hontiveros. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon mga kababayan dito po sa ating video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.